May mga tao na ilang years na sa Islam, 10 years, 20 years, hindi pa rin natututo magbasa ng Quran. Allahu Akbar. Napakalaking kapintasan, mga kapatid sa Islam. Di ba yung mga anak natin, 2 years, so medyo nagsasalita na yung anak mo. Sa umpisa, yung saging, anong tawag niya sa saging? Ging. Ging. Anong nararamdaman mo? Nag-uumpisa ng matuto magsalita yung anak mo. Ging. Di ba natutuwa ka? Ganon yung magulang, natutuwa siya. Yun ay kapag 2 years old pa lang, natutuwa ka. Ipapano kung 15 years old na, ging pa rin siya ng ging? Ano, matutuwa ka pa? Ano, matutuwa ka ba? 15 anyos, ging pa rin siya ng ging? Abi, ging. Ay, siya kagugud, taplang mo siya ka. Walang ganon. Hindi na yun nakakatuwa. Nakakairita na yun, nakakainis na yun, nakakapagpapakulo na yun ng dugo. Di ba? 15 anyos, ging pa rin siya ng ging, hindi na yun nakakatuwa. Kasi, maliban na lang kung mayroon talaga siyang kapinsanan. O kaya, anong tawag dito? Yung, sa diraw, hindi nila ba nabibigkas ng maayos. Pero yung mga normal, 15 anyos, ging pa rin siya ng ging sa saging. So, hindi na nakakatuwa. So, nakakapang-inis na yon, nakakagalit na yon. Ang isinasampo natin dito ay yung kapabayaan sa pag-aaral. Si Allah subhanahu wa ta'ala, sa umpisa, na hindi ka marunong magbasa ng Quran, sa umpisa ng iyong pag-aaral, sa pagbabasa ng Quran, nakakautal-utal ka. Hindi mo mabasa ng maayos yung Quran. Pero magkagan pa man, nalulugod sa iyo si Allah. Kasi nakikita niya sa iyo ang pagpupursigi at pagsusumikap na matutunan mong mabasa ang kaniyang salita. Sa umpisa yon. Pero kung nangyari na 20 years ka na sa Islam, Allahu Akbar. 20 years ka na sa Islam. Nag-Muslim ka nung 2000. Nag-Muslim ka nung 2000. 2025 na ngayon. Ganon pa rin yung pagbabasa mo. Ganon pa rin yung pagbabasa mo. Hindi ka na nakakatuwa. Promise, hindi ka na nakakatuwa. Bakit? Kasi yung daming nagdaan na mga taon na hindi nag-improve, hindi nag-level up ang iyong pagbabasa sa Quran, yan ay palatandaan ng iyong kapabayaan sa pag-aaral. Which is hindi yun kalugod-lugod kay Allah. So napakalaking kapintasan sa isang Muslim o taong nagngangalang Muslim na ang tagal na niya sa Islam, napakarami na sana niyang pagkakataon na matutunan niyang mabasa ang salita ng kaniyang Panginoon, pero nanatili pa rin siya na hindi marunong magbasa ng Quran. Huwag nating i-excuse habang buhay na hindi tayo marunong magbasa ng Quran. Subhanallah, hindi kayo maiinggit? Dapat na naiinggit kayo sa mga nagbabasa ng Quran. Subhanallah. Isipin po ninyo mga sister, mga kapatid sa Islam, yung Quran ng salita na pinakamainam na salita, sapagkat salita ito ng pinakadakila na si Allah. Isipin niyo yun. Yung salita ng tagapaglikha mo, salita ni Allah na Diyos, Panginoon natin, tagapaglikha natin, hindi mo kayang mabasa. Napakalaking disadvantage yan or kapintasan ng taong nagngangalang Muslim. Di ba mga kapatid? So huwag na huwag mong hahayaan na habang buhay ay i-excuse mo na lang na hindi ka marunong magbasa ng Quran. I-excuse mo na hindi ka makakapagtamad, hindi ka makakapagbasa ng Quran kasi hindi ka marunong magbasa ng Quran. Subhanallah. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan.
Wallahi, maraming ini-excuse yung tao. Pero hindi naman excuse sa kabilang buhay. Pag gusto natin na wallahi na napakaraming dahilan. I mean, napakaraming paraan. Wallahi na mayroon nag-Muslim dito. Mga binata, nasa kabataan pa. 4 months pa sila sa Islam. Na nagbabasa na sila ng Quran. Hindi ko sila naturuan, ha? Hindi. Nabigla nga ako eh. Bawat isa sa kanila na mayroon ng hawak na mushaf. Kasi ibig sabihin, nababasa nila. Oo, for sure, hindi maayos yung pronunciation. Pero at least, nakakabasa sila kahit na, kumbagay mababang level pa. Diba? 4 months old pa sa Islam. Bago pa lang sa Islam, itong Ramadan na ito, yung una nilang Ramadan. Subhanallah, natuto na sila magbasa ng Quran. So, paano sila natuto magbasa ng Quran? Maraming paraan. Ino-open nila yung mga online lecture sa social media. Mayroon din mga apps na natututunan doon yung pagbabasa ng Quran. At the same time, ay yung mga marunong magbasa ng Quran kasi mayroon naging estudyante kami dito sa class na marunong na magbasa ng Quran. So, nagpapaturo sila. So, kapag gusto ng tao, kapag pursigido yung tao, determinadong matuto yung tao, na wallahi nabibigyan siya ni Allah ng maraming pintuan. Pagbubuksan sa kanya ni Allah yung maraming paraan, maraming daan para siya matuto.